Ayan mga ka-curious, nandito na nga po tayo sa part 2 ng presentation ni Brother Sanrio na kanyang pinatutunayan na hindi talaga true church ang born again oneness. Ito po ay sa naganap na debate nila ni Mr. Umbao. Panoorin po natin ang buong video na ito. Unang-una, ang true church dapat tatag sa Jerusalem. Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia at sa pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Saan to ginanap? www.wiki.com. Where did Matthew 16 take place? Caesarea Philippi. Matthew 16 is the 16th chapter in the Gospel of Matthew in the New Testament section of the Christian Bible. Jesus begins a journey to Jerusalem from the vicinity of Caesarea Philippi near the southwestern base of Mount Hermon. Verse 24 speaks of his disciple following him. Kayo ba'y nasa Matthew 16 verse 18? Hindi! Jerusalem naganap. Kailan nagka-journey ang born-again Christian oneness sa Jerusalem? Wala naman kayo doon. Hindi kayo kilala. Pangalawa, no? Huwag po tayong managinip ng Gagamit tayo mismo ng standard references, www.bainharimtours.com. Ito po ay mismo sa Jerusalem. What are the three major religions in Jerusalem? Jerusalem is held sacred by the three major monotheistic religions, Christianity, which is the Catholic Church, Judaism, and Islam. Each of these religions has a sacred, traditional, and ancestral sites within Jerusalem. In ancient times, Jerusalem was believed to be the center of the world. May narinig kang oneness, born again? Wala! Kinikilala sa Jerusalem? Hindi. Bakit? Hindi kasi kayo tatag sa Jerusalem. Sa pag hindi tatag sa Jerusalem, hindi tatag ni Kristo. Pag hindi tatag ni Kristo, Peke. Okay, dito tayo. Ay, exciting! www.britannica.com. What is the famous church in all Jerusalem? Ano ba yung pinakasikat na simbahan sa Jerusalem? The Church of Holy Sepulchre, also called Holy Sepulchre Church, built on the traditional site of Jesus' crucifixion, and sikat na old church sa Jerusalem is the Catholic Church. Ay, bakit walang oneness Born again sa Jerusalem. Akala ko ba, iglesia kayo? Parang hindi yata halata. So, asan sa Jerusalem matatagpuan ang congregation na lang Ng born again oneness. Kung tatagang born again oneness, dapat may simbahan o may kongregasyon kayo sa Jerusalem. Meron nga ba? Wala. Bakit? Hindi kayo tatag ni Kristo. Pag hindi tatag ni Kristo, anong tawag? Peke. Okay. www.jerusalem.bible.com. Is Jerusalem Bible Catholic? Okay, dito tayo sa New Jerusalem Bible. This is the latest revision of the 1966 Jerusalem Bible. Is a fresh translation of the Bible produced by Post-Vatican II Roman Catholic scholar. It includes the Deuterocanonical. Wala bang gawa ang born again oneness? Wala. Bakit? Wala kasi kayong early Christians. Walang early Christians, walang true church. What is the origin of the Jerusalem Bible? The Jerusalem Bible is a Roman Catholic translation of the Bible. Its sources were the original Hebrew and Greek texts with some contribution from Latin, Greek, and Latin translation. J.R.R. Tolkien was among its contribution as translations and lexicographer. www.jerusalem.com/Tolkien Gateway. Catholic Church ang Jerusalem Bible. Pagmamayari ng Catholic. May born again, oneness, Bible sa Jerusalem? Bakit? Wala kasi kayong Bible scholar. Pag walang Bible scholar, walang dalubhasa. Pag walang dalubhasa, Walang utang. okay. May born again oneness Bible ba sa Jerusalem? Wala. Bakit walang born again? Bakit ang born again Christian oneness? Kasi nga, hindi kilala sa Jerusalem. Kung hindi kilala sa Jerusalem, paano pa sila magkakaroon ng Bible? Kasi nga walang. Bakit ulit? Dahil nga hindi po kasi tatag ni Kristo ang born again oneness. Peking iglesia po tawag doon, ha? At pag nasa peking iglesia ka, bula ang mangangaral yung mga Nagtuturo. no? So bakit walang born again Christian oneness sa Jerusalem? So malinaw? Hindi kasi kayo nasa Matthew 16 verse 18. Kasi ang sinabi doon, Iglesia. hindi, Binyag. kaya hindi kayo iglesia, true church ang topic, hindi baptism. Diyan pa lang, Talaga, nako.
Okay, Jerusalem, paano napunta sa Roma? Gawa 23 verse 11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa bayan ng Rome. Si Pablo ay inutusan ni Kristo na nailipat ang iglesia na nasa Jerusalem sa bayan ng Roma. Bakit ang early Christians, fathers, which is the 12 apostles, yan ang aming early Christian fathers, ay napunta ng Roma? Nung napunta ng Roma, ang pananampalataya mula sa Jerusalem, meron na pong Pope na umiira. Kasi baka mamaya sabihin na dadaya. Si San Pedro, 33 to 67 AD. Saint Linus, 67 to 76 AD. Saint Anacletus, 76 to 88 AD. Saint Clement, 88 to 97 AD. And Saint Evaristus, 97 to 105 AD. Kung gusto mo kumuha sa akin ng apostolic succession hanggang kay Pope Francis, bibigyan kita 266 books. Okay. Pagbibigay ako sa inyo ng details kung paano namatay ang mga alagad at saan lugar. Kasi Hindi to oneness eh. hindi wanis tong mga apostol. Okay. San Pedro, 64 AD namatay, pinako sa krus, patiwarik sa bayan ng Roma. Nasaan? St. Peter's Basilica ng Vatican. St. James the Greater, 45 AD, tinusok ng espada. Nasaan? Under ng Catholic Church, St. James Cathedral, Capostola, Spain. 3. St. James the Lane, 63 AD, Beato hanggang sa namatay, binatakabato. Nasaan? Nasa Holy Apostles Basilica, Rome, Italy, under ulit ng Catholic Church. 5 lang ibibigay ko. St. Eusebius, 72 AD, inalaso. Nasaan? Ang kanyang katawan, St. Peter's Basilica, Vatican. St. 54 AD, pinako ng mga sundalo. Yung labi niya, nasa Church of Dodici, Rome, Italy. Tanong, Anong meron sa inyo? Born again ones, nasa sa inyo ang mga labi ng mga alagad? O sige, dito tayo sa alagad ng mga hentil. San Pablo, pinugutan ng ulo sa Roma. Sana alam natin yan. Anong meron sa Roma? Vatican. Walang born again ones doon. Wala kayong simpan doon. Okay, San Pablo, yung kanyang labi nasa St. Paul's Church ng Rome. Ni isa, wala kayo. Hindi ko alam kung paano kayo naging church. 12 apostles na katawan, wala kayo. Okay. Lahat ng 12 apostles ay nasa ilalim ng Catholic Church, kaya apostolic ang Catholic Church. dapat alam mo yan at hindi kayo tatag ni Kristo. Kapag hindi tatag ni Kristo, Peke. okay. Ano yung 4 major religions ng Roma? The 4 major churches ng Rome, nandoon yung mga alagad. The 4 major churches ng Rome, ayan yung Basilica of Rome, and some of the most important churches in the world of St. John Lateran, St. Peter's Basilica, and St. Paul outside the walls, and St. Mary Major. Wala ang nakalagay rito na born again oneness. Asan ang church nyo? Patunayan mo sa akin yan na may church kayo, ha? May church ba sa Rome ang born again Christian oneness? Wala. Bakit? Kasi nga, Peke. Hindi kasi kayo tatag-rise, dapat tanggapin natin, gising-gising, huwag tayong matutulog. Sino compile the Bible? Who originally compiled the Bible? Jerome. In 382, Pope Damasus commissioned Jerome, the leading biblical scholar of his day, to produce an acceptable Latin version of the Bible. The first compiled Bible ay translated into Latin. Latin ang born again oneness? Latin kayo? Hindi. Dito tayo sa Latin version of the Bible or Latin Vulgate na ginawa ng True Church. www.polylinguiwa.com. Latin is an Indo-European language that originated in the Latium region of central Italy. It was the language of ancient Rome. Lengguwahe ng ancient Rome ang Latin. Lengguwahe ng ang Latin? Ancient Rome kayo? Lengguwahe ng ang Latin? Ancient Rome kayo? Ayan, napakaganda po ng presentation at sana po ay nakapagbigay po ito ng mahalagang aral para sa atin na nag-aaral patungkol po sa ating pananampalataya at sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung nais niyo po mapanood ang buong video ng debate, i-click niyo lang po ang link na nakalagay po sa ating description at makikita po